Good morning po. Kumusta po mga kapatid? Ayun, mabuting lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Parang holiday ngayon, no? No? Kailangan ano natin, kontrahin natin yung parang malungkot na ambience. Parang may nangyayaring na tahimik, no? So, God is good. And all the time. Yan, no? Kailangan kontrahin natin yung tinatawag nilang may sinasabi sa labas na bad vibes. Wala pong bad vibes. Andyan si Lord, no? Si Lord yung natin, kasama natin. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, atin pong mapakinggan ang patuloy na mga basic, ito yung mga basic na katuruan ng ating Panginoong Hesus. No? Mapakinggan natin to sa mga susunod na buwan, nitong Setyembre, October hanggang sa November. Puro po yan mga parables of Jesus Christ. Yan ang mga basic na katuruan ng Panginoon, mga kapatid, na punong-puno ng mga mabubuti, magagandang aral, mga turo ng Panginoon na siyang magbabago sa ating buhay. Yan ang mga basic na turo ng Panginoon. No? Mabilis natin niyang maunawaan dahil minsan gumagamit siya ng mga pangungusap na kung saan maintindihan natin patungkol sa isda, patungkol sa lupa, patungkol sa binhi. No? Lahat naman tayo nakakita ng ganung bagay. Gaya ng mga napag-aralan na karaan, patungkol yun sa yung nakalipas na message. No? Parable of the lost sheep. No, nawawalang tupa. At yung isa, parable of the lost coin. No, meron naman tayong mga salapi, meron din tayong mga hayop, no? Maintindihan natin. Kaya itong mga basic na ito, napakagandang balik-balikan. Actually po sa mga ibang mga iglesia, hindi ito nila tinatanggal. Kasama lagi ito sa mga turo. At ganoon din ang ginagawa natin ngayon. Sa umagang ito, atin pong bigyan ng panahon ang mga salita ng Diyos na makikita po natin sa ating screen. Ito po ay pinamagatan natin na the incomparable value of the kingdom of God. Dahil ang mga turo po ng ating Panginoong Diyos ay laging patungkol sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. The kingdom of God. Kaya po, atin pong tignan, ating basahin ang nakasulat sa Mateo chapter 13, 44 hanggang 46. Ito po ang nasasabi sa English translation. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought the pearl. Sa Tagalog, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang hukay. No, next slide po, Sister Pia. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. 45 hanggang 46, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga perlas, mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ayan po, di po na nakita. So, binili niya ang lahat ng perlas na iyon. So, ito po yung another parable na tinuturo ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Yung kaharian ay katulad ng isang natatagong kayamanan at ang kaharian ay katulad ng isang taong naghahanap ng napakahalagang perlas. No? Isa lang po ang tema ng tinutukoy sa parable na ito, mga kapatid. Isa lang po ito sa marami pang mga parable na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Habang nagtuturo siya nito, nakaupo po. At siya naman po ay nakatayo.
No, parang kayo, ako nakatayo, kayo nakaupo. So, yung mga alagad niya, talagang masigasig na nakikinig. Alam niyo po, paglakad niya, kasama yung mga alagad, hindi po yan lumalayo. Siyempre, isa sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay magbigay ng mga pangailangan. Una, pagkain, tubig, no? Binibigyan niya yan kasi kasama niya. At sa bawat bayan, meron siyang mga alagad. No po, napakasipag ng ating Panginoong Hesus sa pangangaral, mga kapatid. Ano po ba ang tinutukoy dito? Alam niyo po, bago po nangaral si Jesucristo nung siya'y bago mabautismuhan, si John the Baptist, no po? Sabi ni John the Baptist sa Mateo chapter 3 verse 2, ito po ang sinisigaw. Ito po ay nakasulat sa Isaiah, no? Repent. No, sabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nasa ating mga kamay na. O na malapit na. Repent. Yan ang ginagawa ni John the Baptist. Si John the Baptist po, anak po siya ni Zacarias. Propeta Zacarias. Na si John the Baptist, matanda lang siya ng ilang buwan, Brother Noel? No, matanda lang siya ng anim. So, he is older 6 months ahead than Jesus Christ. Halos magkasabay lang din po ng taon, parang ganon. No? Pero, ginagamit si John the Baptist sa isang purpose na ihanda si Kristo. Ihanda yung dadaanan ni Kristo. John the Baptist is preparing the way for the Lord. Yan po ang kanyang misyon. Yan lang po ang misyon ni John the Baptist. Tagasigaw lang sa ilan. Siya lang tagasigaw, repent, for the kingdom of God is at hand. Kasi nasa likodan niya si Kristo. Habang palakad siya, si Christ naman pasunod. At nagkaroon ng pagkakataong lumusong si John the Baptist kasi nga siya ang magbabaptize, kaya nga Baptist. Siya yung nagbibautismo ng maraming tao sa ilog ng Jordan. At doon ang huling binautismuhan si Jesus Christ. Yun na yung pagkakataon na sabi ng Panginoon, this is my beloved Son, to whom I am well pleased. Sa Kanya ako, ano yun? Tagalog nun, well pleased. Nalulugod, yan. Siya ang aking kinalulugdan. Makinig kayo sa Kanya. Yun na yung umpisa ng kaharian ng langit. Ang mensahe ng kaharian ng langit. Kaya po tandaan natin yan Matthew chapter 3 verse 2. No, si John the Baptist pa ang bida diyan. Pagkatapos mabaptize si Jesus Christ, mga kapatid, siya ay nag-ayuno ng 40 days, 40 nights. At pagkatapos niyang mag-ayuno, paglabas niya sa kanyang pinagtataguan, unang bumungad sa kanya ay yung demonyo. Kaya siya tinukso, no? Tinukso ng demonyo ng 3 beses, pero ang mga sagot ng ating Panginoon ay puro nasusulat. Nasusulat. At 3 times. Ang lagi kong hindi makakalimutan is, man does not live by bread alone, but also the words coming from the mouth of God. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun yung mahalaga sa buhay natin. Kaya, after naman yan na matukso, nag-umpisa na rin siyang magpagaling. Tinitingnan ko lang po yung buhay ni Panginoong Kristo. After mabaptize, tinukso siya ng dyablo. Pagkatapos tinukso ng dyablo, nagpagaling ng maraming sakit, sari-saring sakit. At pagkatapos niyang magpagaling, nagano ng mga milagro. At pagkatapos ng mga milagro, ito na, ang galing na kanyang strategy, no? Kumukuha siya ng atensyon. No? Kumukuha siya ng mga atensyon ng tao. Kasi kung nagturo siya agad, walang makikinig sa kanya. It's a way of gathering the people, no? Nagpagaling, nagpalabas ng mga milagro. So yung mga tao, tuwang-tuwa, mga mangha. Alam niyo yung tao, kahit tayo, no? Pag may lumabas na nakaraan, narinig ko, mayroon daw babaeng umiiyak doon sa isang lugar. Lumuluha doon ng dugo. Sumikat yun, mga kapatid. Daming mga dayo, pinuntahan.
No? Yung nanay ni Jesus, lumuha doon ng dugo. Pinahira nila at yun daw ang magpapagaling sa kanila. Yun pa lang yun. Kaya nung panahon ni Kristo, hindi mo natin mailingid sa katotohanan dahil siya ay makapangyarihan, talagang totoo ang kanyang ginagawa. Kaya simula naman noon, after ng maraming milagro, nag-umpisa na siyang magturo. Ito na yung katuruan na ating mababasa. Matthew chapter 13. Yan ang umpisa ng mga turo, parable. Sa loob ng Matthew chapter 13, mayroon po diyang 7 parables. 7 talinghaga. Number 1 is about the sower. Ano yung the sower? Palagi natin itong sermon dito, no? The 4 kinds of soil na ang sower, yung nagasik, mayroong inahasik na binhi sa 4 na lupa, at yung tares and wheat. Yung mga, ano ba yung tares? Yung mga kalaban ng palay. Ano ba yung mga halaman na, nakakasira ng palay? Ano po, bra? Mga damong mga masamang damo na pagka sumabay yun sa palay, namamayat yung palay at di nagbubunga. Oh, yun ang mga tares. Number 3 is about parable of the mustard seed. Isang maliit na binhi na bunga na siyang pagka tinanim mo, lumalaki. May mga kahulugan po yan, mga kapatid. At pangalawa, itong partner po kasi itong parable. Yung sower and tares, isa po yung isang konteksto. It's about soil. It's about between wheat and tares. Yung mustard seed and leavened bread, isa lang po yung konteksto. Isang maliit na bagay, pero pag inilagay mo, lumalaki. Kagaya po ng, ano yung pampalsa? Yeast. Oh, the leavened bread. May yeast. Yung yeast, sino nagluluto po dito? Si Sister Delia, Sister Myra, nagluluto yan. Gumagamit yan. Para lumaki yung tinapay mo, lagyan mo ng maraming yeast. No? Pero pag inadito mo, maliit lang. Parang yung pandesal dyan. Iba na ngayon. Wala akong tinuturo kung saan na. Dyan lang, sabi ko, dyan. Yung mga pandesal na bibili natin, ganda. Pero pagka ginanon mo, lumiliit, no? Ang konteksto nito is about faith. Yung pananampalataya natin na maliit hanggang sa lumalaki. Yung yeast na maliit na pananampalataya natin, kapag tayo nagsama-sama, kumakalat. No? Yung mga pananampalataya natin nakikita ng sanlibutan, although hindi nanganganak, pero lumalawak. Ganon ang ibig sabihin ng konteksto. At another pair is yung hidden treasure and pearl of the great price. Iba po ang twist, iba po ang turo tungkol dito. Dahil yung kanina patungkol sa atin, no? Patungkol sa atin to. Ito namang 5 and 6 patungkol yan sa isang tao o isang Diyos. Patungkol naman sa kanya yan. No? Hidden treasure o natatagong kayamanan at yung perlas. Dito po tayo, pang-pito po is about the fishing net. Ipatungkol po dyan, no, naghahasbik si Kristo, may mga tinatapon silang mga isda. Kasi sa kaharian ng langit, mga kapatid, kaharian ng Diyos, hindi po yun puro matitino. Mayroong masama, mayroon namang hindi. Kaya pagdating ni Kristo, mayroon siyang itatabi, mayroon siyang kukunin. Yun po, it's about kingdom of God. Mayroon namang pananampalatayang hindi lumalago. Mayroon namang masyadong lumalago. Patungkol naman dito sa pag-usapan natin, mga kapatid, ito naman ang sabi ni Kristo. Kasi baka nagtataka tayo, bakit puro parable? Di ba pwedeng na lang ni Christ, simplihan na lang? Ito na nga po yung pinakasimple, mga kapatid. Basahin po natin. Mateo chapter 13, 10 to 11, hanggang 16, 17. Tayo nga pumabasa, mga kapatid, para kalabanin natin yung tinatawag kaninang ang lungkot ng ambience. No? Sige po, basahin po natin sabay-sabay.
Subalit hindi nila ito nakita, hindi nakarinig. Yun, purihin ng Diyos sa mga salitang ating nabasa. Tinanong siya ng mga alagad, Lord, bakit puro kayo parable? No, bakit di diretso na lang sabihin mo sa amin, oh, magbago ka na, ito gawin mo. Dinadaan niya lagi sa parable. No, bakit po? Sabi niya, ipinagkaloob sa inyo. Sino yung sa inyo? Yung kaharap niya o yung kasama niya? Parehas. Yung kaharap niya at kasama niya. Ang ibig sabihin, ipinagkaloob sa inyo, sa atin, ang karapatang maunawaan ang hiwaga. There is mystery na matagal nang nakatago, pero hayag. Yun yung nakatagong hayag. Alam niyo, nakapansin na kayo ng nakatagong hayag? Hinahanap ko, kagaya ng sermon ni Brother Noel, nasaan yung remote? Pero andyan lang sa tabi mo. Nasaan yung salamin ko? Yun pala, nakalagay dito. Hanap siya ng hanap. Andito lang pala sa ulo yung salamin. Nakatagong hayag. Note, hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Matagal na pong ipinakilala ng Kristo, ng Diyos, yung kaharian ng langit. Mula pa noon, sa panahon ng mga propeta. Panahon nila David, nila Abraham. Marami rang bulag at maraming bingi. Kaya yung hidden treasure yung hayag na hindi nakikita ng dinadaan-daanan lang. Minsan may narinig ako sa probinsya, sa amin, yung daw puno, ito, wala namang kumakain, no? Yung puno na pinagdudumihan ko nung bata pa ako, mayroon palang nakapako doon, may pako kasi doon. Yung palang pako, turo ng isang gold bar. Binili yun ng Japanese company at ginawa nilang parang resort na ng mga Japanese, yung JICA po, nagtatanim po yan sa probinsya ng mga mangroves. Yan po yung nila. Saka nag-ano sila ng mga eskwelahan at mga resort. Pinapaganda nila. Pero ang purpose nila, balikan yung Yamashita treasure. Sa probinsya po namin, pati yung mga tiyuhin ko, no? Ayan, alam po yan nila, no? Sister rin. Naghuhukay. Pero, ano lang yun, yung mga talinghaga lang din yung kanilang ginagawa. Wala namang nakukuha. Nagsasayang, minsan namamatay pa, natatabunan. Pero yung mga totoong nakakaalam sa mapa ng Yamashita treasure, alam nila saan nakalagay. Kaya yung puno na akasya na dinudumihan ko, nung nabili na yung lupa ng lolo ko, kinuha, mayroong nakatagong isang Yamashita treasure na isang gold bar. Sabi ko, sayang, no? Bakit natin yung pinutol yung puno? Eh, siyempre, pag puno sa probinsya, mahalaga yan. No, hindi basta-basta pinuputol yan. Pag nangangahoy ka, mga laglag na sanga lang yung kukunin mo. Pero yung malaking puno, mahalaga yan sa kanila. Pero ang ibig ko sabihin, yung dinudumihan ko araw-araw, yung pinagtatapunan namin doon ng nandun pala nakatago yung treasure. Baka yung dumi ko, nagiging naging ginto. Yung mukha ni Brother Noel. Baka pwedeng iiputan natin. Dito to po yun, mga kapatid. Yung Japanese po sa Mindanao, naghahanap sila. Sila po nakakaalam nung Yamashita treasure. Tayo, dinadaan-daanan natin kasi tayo ay bingi at bulag sa katotohanan kung nasaan yung totoo nakalagay na kayamanan. Ganun lang po ang kwento dito, mga kapatid. Sa kaharian ng Diyos. So ano ba yung kaharian ng Diyos? Alam mo natin yung kaharian ng Diyos. Ito yung picture. Ganito ba yung pagkaunawa natin when we are talking about kingdom of God? When the word kingdom of God, ano yung papasok sa isipan natin? Kingdom. Actually po, mula pa noon, sa panahon nila Abraham, hanggang sa papunta sa mga propeta, ang buong iglesia, ang buong Israel ay naghahanap ng kingdom. Kasi pinangako ng Diyos yan. Ibibigay ko sa inyo ang kaharian. Ibibigay ko sa inyo isang bayan. Ibibigay ko sa inyo ang paghahari. Kaya yung mindset ng Israel is magkaroon ng isang kingdom. Ang kaisipan na kingdom na inisip nila ay ganito. Nangyari ito sa panahon ni David. Tinayo ni David, ni Solomon, yung napakagandang kaharian.
Kasing ganda niyan, mga kapatid. Pero dahil hindi yun ang kaharian na tinutukoy ng Diyos, ito'y nawasak at sila nasakop. Hanggang sabi ng Panginoon Jesucristo, walang batong magpapatong pag giniba na itong kaharian na ito, itong physical. Kaya yung Jerusalem noon, nag-iba yan, ibig sabihin ng walang batong nagpapatong, ibig sabihin flat. Totally, destroyed. Na flat siya. So yung kingdom of God ay hindi po patungkol dito, mga kapatid, sa physical. Ang kingdom of God is ganito. The kingdom of God is wherever the will of God is done. Kung saan yung pagsunod ng kanyang kalooban. It is listening to His voice. Pakikinig sa kanyang kasalita. Kaya sabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is at hand. Andito na, malapit na sa inyo. O maya, sasabihin na dito sa huli. His voice, His joy, yung kagalakan, sa kingdom of God, sa physical kingdom, nandiyon yung kagalakan, pero mas marami doong kalungkutan. Maraming pang-aapi, maraming pang-alipusta, maraming pang-aalipin. His love, yun yung totoo, nandun yung kingdom of God. Kung saan yung mga bagay na yan, His peace and His power. Kung saan yung mga bagay na yan, andun yung kingdom of God. The exercise of holiness and obedience to His will. Naroon yung kingdom of God. Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. Dumating si Kristo upang magkaroon tayo ng buhay at hindi lang simpleng buhay. Magkaroon niya na abundant. Higit pa sa mga kayamanan. Yan ang dala ng minsahero ng kingdom of God. The kingdom of God refers to God's reign on earth and in heaven. It is about His kingship and obedience to His rule. Hindi rule sa rule, yung rulership niya. Reign, paghahari at ang kanyang pangunguna. Kung saan yung panghahari at pangunguna ng Diyos, nandun yung kingdom of God. Kung sinusunod ng lahat ang kanyang paghahari, kung nagsasubmit tayo sa kanyang paghahari at pangunguna, nandun yung kingdom of God. Jesus said, for indeed, the kingdom of God is, nasaan daw? Within you. Bakit within me? Bakit hindi sinabing over us? No? Bakit within me? Maintindihan natin yan later on. Yan ang kingdom of God. Next po. The kingdom of God is a spiritual rule over the hearts and lives of those who willingly submit to God's authority. Nandun yung kingdom of God, mga kapatid. Those who defy God's authority and refuse to submit to Him are not part of the kingdom of God. Yan yung contrasting. In contrast, those who acknowledge the lordship of Christ and gladly surrender to God's rule in their hearts are part of the kingdom of God. Medyo malabo, no? Parang malabo pa. Basta yung kingdom of God, hindi po siya physical. It's spiritual, reign and rule of Jesus Christ. Parang napaaga yata tong slide na to. Parang nauna. Parang nagiging ano na to. Conclusion, Brother Noel. John 1:12. Sino ba yung nasa loob ng kingdom of God? Siyempre, yung mga children of God. Tama, siyempre. Children of God, servants of God, ano pa? Friends of God, sons and daughters of God. John 1:12 and 2 Corinthians chapter 6 and 18. Nandiyan po yung children of God and sons and daughters of God. Yan yung napapaloob sa kingdom of God, mga kapatid. At sila and these people acknowledge the lordship of Christ and gladly surrender to God's rule in our hearts. Tayo yun. Ang kabahagi ng kingdom of God. Sabi ko na nga ba, conclusion na ito eh. So, nabilis lang natin, no? Di po, ito pa lang po yung umpisa ng sermon. Number 1 slide. Number 1 point natin, Sister Pia. The joy of salvation.
Yan pala tayo mag-umpisa. Mamaya pala, puputulin ko na lang mga kapatid. The joy of salvation. Noong nakita, mga kapatid, yung treasure, yung kayamanan na natatago at yung perlas, ano ang reaksyon ng dalawang tao? Paras po yung tao eh. The man found the hidden treasure, the merchant. Pero yung merchant, hindi nakalagay kung babae o lalaki. Basta merchant. Maaring babae, maaring lalaki. Pero normally sa Bible, laging ginagamit ang lalaki. The merchant and the man found the treasures. Parehas yung treasures. No? Pabalik nga po, Sister Pia, nung larawan ng perlas. Magbibit sana ako ng perlas eh, tapos paikot ko sa inyo. Tapos tig-isa kayong kukuha isa-isa. Sayang, hindi ko nabili. Ang perlas po ay isang mas mahigit pa ang halaga kaysa sa diamond and gold. Bakit? Hindi, mas mahal ang diamond. Hindi po. Pearl is precious more than diamond and gold and silver because it is produced naturally and doesn't need to be carved and distorted. Ano ibig sabihin? Kusa po siyang nilalabas ng isang, ano bang tawag na? Shell? No? Ano po? Kabibi. Oh, kabibi. Nabasa ko lang yun sa Civic at Kultura eh. Yung isang nung shell, yung hindi naman talagka yun, kabibi. Oh, kabibi. 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 Shell na lang ito talaga oh. Pahirapan pa ako mag-Tagalog eh. Shell na lang. Kusa siyang nilalabas, pino-form siya sa ilalim mga kapatid. No? Kaya siya, yun ang ginamit ni Kristo, hindi ginto at hindi diamond yung ginagamit ng Diyos. Kasi yung kayamanan na galing sa Diyos naturally, gawa ng Diyos. No? Yan yung pinakamas mahalaga. Nung nakita ito ng tao, mga kapatid, ang reaksyon nila parehas ay ganito. Tuwang-tuwa siya at umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Number 1, yung bilhin yung buong bukid, buong lupain ng kinalalagyan ng treasure. Pangalawa, itong perlas, sabi naman niya, ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ano ibig sabihin? Maligaya sila. Yung siguro, yung naglalakad, nakasipa siya ng treasure, sabi niya, ano ba itong pakalat-kalat na ito? Pagpulot niya, siguro nakita niya parang basura, binuksan niya. Well, ang ipabalik nga po sa taas, Sister Pia, yung itsura. Hindi po ganito yung yung treasure box. Hindi po siya nilagay sa treasure box. Nakalagay po, nakamention lang po na kayamanan, nakabaon. Maaring ginto, gold bar, yung nasa puno, maaring gano'n ang itsura. Nilagay lang ako ng picture na hindi po siya gold box. Siguro, pag naglalakad siya, nasisipan niya. Siguro maraming dumadaan doon. Siya lang yung nakapansin na mayroong, ano kaya itong, bisa inupuan siguro yung nagpapahinga. Parang bato kaya siya. Nung nalaman niya, mga kapatid, siya tuwang-tuwa. Pero may yung word na hindi siya natutuwa. Tuwang-tuwa. Ano ba yung, exaggeration nun? Ibig sabihin, grabe ang kanyang tuwa. His joy when he found the treasures. His joy when he find the true pearl. Yung totoong perlas. Kasi maraming perlas. Sa Batangas po, nagtrabaho kami, dumadaong yung mga bangka. Pero totoo pala yung mga perlas na yun. Anong binibenta ng ating mga kaibigang badyaw? Perlas siya, kaso yun yung tatawag na reject. Yung mga ipot-ipot lang siya. Hindi siya tunay na bilog at makinis. Kasi yung mga mahalaga at mamahalin is yung talagang tunay. Nung mga kapatid, tuwang-tuwa sila nung nakita nila yung kayamanan. Grabe ang kanilang tuwa. Kaya sa kanilang tuwa ay ibinenta ang lahat ng meron sila para mabili lamang ang kayamanan ng kanilang nakita. Number 1, about the treasure. Maaring tayo to naglalakad tayo, palakad-lakad tayo, hindi natin alam nung gospel of God.
Marami nagtuturo, pero bingi, dahil bingi at bulag tayo, lakad. May nagtuturo dyan. Ito, ano tayo? Hindi natin pinapansin. Pero matagal na nating narinig na mayroong gospel of Christ. Lakad lang tayo ng lakad, wala tayong kapaguran. Pero nung araw na nalaman natin na ito pala yung totoong kayamanan, handa tayong ipagpalit kung anong meron tayo. Kagaya ng perlas. Habang naghahanap siya, ito namang yung kanina, yung mga walang pakialam, yung mga bingit bulag na nakita. Ito namang isa, masigasig na naghahanap ng totoong kayamanan. Maaring nagsaliksik siya kung ano ba talaga yung totoong kaharian ng Diyos. Maaring palipat-lipat ng iglesia, kung saan siya napupunta, hanggang nakarating sa tunay na pananampalataya. Napunta ba kasi sa India, napunta siya sa China, mga Hinduism, mga ganito-ganito, o ibang mga pagsamba, hanggang nakita niya ang totoong pagsamba sa Diyos, ang totoong kaharian ng Diyos. Ito po yung kahulugan nun. Kaya yung joy of salvation, dahil naligtas sila, mga kapatid, there is no greater joy in life than the joy of salvation. The joy of knowing Jesus as your Lord and Savior, the joy of knowing God as your Father through Jesus the Son, ay mas higit pa sa lahat ng kayamanang meron si Brother Noel. Yung kayamanan meron tayo, mga kapatid, ay walang halaga yan kaysa sa tinanggap nating kaligtasan. Ano ibig sabihin nitong ibinenta? Hindi po ibig sabihin na works po yun, no? Baka sabihin nila, ay, pinaghirapan pala eh. Binili pala yung kaligtasan, hindi po. Ang konteksto nito is yung, nung natanggap natin ang kaligtasan, handa tayong iwanan. Handa nating iwanan lahat ng mga dati nating mga tinatangkilik. Yung naghahanap ng perlas, siguro ang dami na niyang nahanap ng perlas eh, kaso puro peke. Nung nakita niya yung totoo na perlas, ay handa na siyang itapon lahat ng kanyang naipon. Mga basura pala yun. Ito pala yung totoong perlas na hawak ko. Kaya lahat yun, wala yun silbi. Lahat yung mga peke na yun, ay wala yun. Lahat ng mga kasinungalingan na yun, ay wala na yun. Itong totoo ang pangahawakan ko hanggang ako'y mamatay. Ganun din yung may hawak ng natatagong kayamanan. Kaya yung kagalakan, no? Yung kagalakan ng joy, yung kagalakan sa ating puso nung matanggap natin si Kristo. Magre-resulta ito, mga kapatid. Next slide po, sister. Magre-resulta ito ng kusang pagtalikod sa sarili. Kasi puro tayo dati, kailangan ko to, kailangan ko yan. Pagtalikod sa sarili at kasalanan para kay Jesus at sa Ebanghelyo. Yan ang kagalakan ng kaligtasan kung matanggap natin ang walang kapantay na kayamanan ng kaharian ng Diyos. Gaya nung nasasabi sa pinag-aralan nating parable, yung hidden treasure at natatay yung perlas. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sa Ephesians chapter 3 verse 8, to me, though I am the very least of all the saints, of all the apostles, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Para sa akin, though ako yung huli sa lahat ng mga banal o sa lahat ng mga apostol, si Pablo yung pinakahuling apostol eh. Siya yung sinasabi niya, ako yung pinakamas mababa. Sila yung mas great. Itong biyayang ito na binigay sa akin para ipangaral ang kaligtasan, ipangaral ito sa lahat ng mga hintil. Kasi dito tinawag si Apostol Pablo sa Acts chapter 9 verse 15-16. Sabi ng Diyos kay Ananias, kasi sabi ni Ananias, Panginoon, mamamatay tao yan si Pablo Bakit ba natin yan isasanib sa ating Ang pangalan po noon ng iglesia is The Way. No, tandaan natin hindi po Church of Christ.
Ang nakalagay po sa Acts, ang tawag po sa lahat ng mga alagad ni Kristo is the way, ang daan. Yan yung tawag sa kanila. Yan ang pagkatawag sa kanila. Hanggang sa dumating na tinatawag na Kristiyano. No, paiba-iba yung pangalan natin, no? Pero lahat sila ay mga alagad ng Diyos. To preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ano yun? Yun yung gospel. Unsearchable riches of Christ. Yun yung good news, mga kapatid. Kaya sabi ni Pedro, no? Sabi ni Pedro, sa next slide po, we've given up everything to follow you. Napapansin nyo ba't English ako? Kasi, parang nandito sana si Brother Brandon eh. Pero baka mamaya nandito na yon. Second service, yan. Mapapa-English ako, ipunin ko lang mamaya. Basahin lang muna. We've given up, sabi ni Pedro, we've given up, Lord, everything to follow you. What will we get? Kayo po, natanong niyo yun, Lord, parang tagal ko na sumasamba, ba't parang wala akong natanggap? No? May ganun tayong kaisipan, no? Lord, parang tumutugtog ako rito. Napapagod na ako. Ayaw ko na. Kasi naghahanap tayo ng kapalit. Sabi ni Pedro, tingnan niyo yung opposite, no? Kay Pedro at yung dalawang nakita ng kayamanan. Sila, kaya lang iwanan lahat ang kanilang tinatangkilik. Si Pedro, ito yung tanong, anong mapapala namin sa pagsunod sa iyo? Sabi niya, Jesus replied, mabait si Kristo eh. I assure you that when the world is made new, kailan kaya ma-made new? Magiging bago. And the Son of Man sits upon His glorious throne. Hindi pa siya ngayon napaupo sa glorious throne. Nandun pa lang siya sa right hand of God. Darating ang araw na ibibigay na ng Diyos sa Kanya ang paghahari. You who have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Sabi ni siguro, ay, salamat. Ito pala yung magiging ano kami. Ngayon si Pedro, ito palang magiging kami pagdating ng Diyos. Paano tayo? Paano naman tayo? Mahilig tayo, ano mga kapalit, Lord? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ito yun naman yung sagot. And everyone who has given up houses. Ayan, dito na tayo magkaalaman. And everyone, tayo to ha. Kasi kinausap niya yung 12 apostol at mga alagad. You who have been my followers will also sit on the 12 thrones. 12 apostles. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake. Grabe no? Yan na yung tinutukoy kanina na ibinenta ang kanilang ari-arian upang makamit lamang ang kaligtasan. Will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. O sino daw yung Sino daw yung ipinagpalit yung bahay? Tama ba? Ipinagpalit yung bahay? Hindi siguro. Yung mga iniwan yung bahay, yung kapatid na lalaki, kapatid na babae, yung ama, yung ina, yung mga anak, yung mga property, ari-arian, para sa akin, ay makakatanggap ng 100 times plus times divide minus plus. Dami no? In return, and will inherit eternal life. Tayo ay makakatanggap ng eternal life 100 times. Kasi nandun yung unsearchable riches of Christ. Bakit binabanggit na bahay, mga ari-arian, brothers, sisters? Kasi po, ang ibig pong sabihin nito, di ba sabi ni Kristo, ang sino mang mag-iwan sa kanyang ama at ina para sa akin ay magiging aking alagad. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa ibig sabihin, iwanan niyo yung mga anak nyo o yung mga anak natin, yung mga magulang natin. Hindi pa ibig sabihin iiwanan. Ibig sabihin noon, mas priority natin si Kristo. Pagdating ng Sunday at nag-aya yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, kapatid, punta tayo sa Boracay, libre kita. Panahon ng Sunday yun. No, pagising mo ng Sunday, bro, gising na. Lipad tayo, punta tayo sa Boracay. Bilis naman. Ganoon talaga. Anong gagawin natin? Ang sabi ni Kristo,
mas mahalaga ang kaharian kaysa sa kanila. Hindi ibig sabihin iwanan mo, kundi unahin natin si Kristo. Naalala niyo yung tatlong uri ng mga sumusunod din gustong sumunod kay Kristo? Ang sabi ng isa, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. O sige, iwanan mo muna yung patay. Hayaan mo sila maglibing sa kanilang sariling mga patay. Ano ibig sabihin nun? Di ba tayo makipaglibing? Hindi po. Pero pagdating sa paglilingkod, unahin ang paglilingkod, tsaka tayo pupunta ron. Mali lang siya ng sagot eh. Dapat sabi na, sige po Lord, susunod ako sa iyo, pero baka pwedeng balikan ko pagkatapos natin. O di, okay yun. O yung isa naman, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. O sabi niya, sige, pag sumunod sa akin, diretso, walang paliko-liko. Lahat yung tatlo na, yung isa naman, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. O sige, ako walang unan at wala akong higaan. Kaya mong sumunod? Kaya, Lord. Gusto mo, samahan pa kita eh. Ang mali lang yung mga sagot lagi ng tao. Kasi nga, pansarili. No, gusto natin komportable. Gusto natin pabor sa atin lagi. Yun yung natural na binigay ng dyablo sa buhay natin. Pero pag inuna natin si Kristo, ay kaya nang ibigay ang lahat ng ating kailangan. Number 2 po, yun ang joy of salvation. No? Yung galak natin, no, matanggap natin ang kaligtasan, walang kapantayan sa galak sa lahat ng kayamanan na tinatangkilik natin. Mas mahalaga pa rin yung salita, yung kaligtasan na bumula sa ating Panginoong Jesucristo. The overwhelming importance of eternal life. Nabanggit kasi kanina na lahat tayo ay makakatanggap ng will inherit eternal life. Ngayon naman po, ano ba yung importance ng eternal life? At hindi siya importance. Overwhelming. Nakakalulang. Kahalagahan sa buhay na walang hanggan. Salvation is the free gift of God, and yet it costs you everything that you have. But it's worth it. What good will it do if you gain the whole world, but you lose your soul? What could be more important than obtaining the free gift of eternal life? Mababasa po yan sa Matthew chapter 16, 24-26. Basahin nga po natin. No, dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga gustong sumunod sa Kanya. Mga kapatid, 16. Sabi rito, datapwat, lumingon si Pedro at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. O ganun si Pedro eh. Yun ang karakter ni Pedro. Noong mga panahon na siya ay tagasunod ni Kristo. No, laging pasaway. Tinawag pa siya ni Kristong Satanas. No, ganun talaga si Kristo. Direct to the point. Walang sinasabing judgmental mo naman. Hindi po. Si Christ yun, alam niya ang puso ng tao. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. No, tanggihan ang sarili at sumunod sa ating Panginoon, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasumpong niyaon, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan. Sa ibang salin po nito, kayamanan ng buong sanglibutan. At mawawalan siya ng kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ano yung mas mahalaga sa atin? Yung kayamanan natin? O yung eternal life? Ganoon ang kwento doon sa dalawang tao, mga kapatid, na nakahanap ng kayamanan. Parehas kayamanan sa kaharian ng langit. Sa tuwa nilang makita ang kayamanan ng Diyos, ay handa silang ipagpalit ang anumang meron sila, makamit lamang ito. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Dati si Pablo ay din. Isa rin siyang magandang halimbawa sa kanyang mga kababayan. No, mga kapatid? Kaya sabi ni Mateo 7:6, don't waste what is holy on people who are unholy,
Ayan po. Don't throw your pearls to the pigs. Ba't sinasabing don't throw your pearls to the pig? Hawak nyo na ba yung mga perlas na binigay ko sa inyo? May pinalalamu ba ako kanina eh? Don't throw your pearls to the pigs. They will trample the pearls and turn and attack you. Ano yung pigs? Pag pigs sa salita sa Biblia, yung mga makasalanan. Yung mga baboy na pag bumabalik sa kanyang dating, pag nahugasan na, babalik sa kanyang dating pinagliliguan. Ano pong tawag nun, sister? Yung, ang tawag doon sa amin, lunangan, sabi sa ayan, lunangan. No? Don't waste what is holy on people who are unholy. Ibig sabihin nito mga kapatid, huwag nating sayangin yung kaligtasan na tinanggap natin mga kapatid. Ano ibig sabihin? Huwag tayong makihalubilo sa gawain ng sanglibutan dahil tayo mga bago na. Hindi tayo pwedeng makisama sa mga gawain ng dati nating gawain dahil tayo bago na. Sinayang na natin yung perlas na tinanggap natin. Mamaya, sino ba yung perlas? Mamaya po. Nilagay ko sa last yun para meron tayong take home. Make the invisible kingdom visible. We do that by living in such a way that we bear witness to the reality of the kingship of Christ. In our jobs, sa ating mga trabaho, make the invisible kingdom visible. Kasi ang kingdom of God is spiritual. Paano maunawaan ngayon ng tao na mayroong kingdom of God na hindi nga siya visible, hindi nga siya kagaya ng mga templo, yung mga kaharian, yung mga ano pa ba yung mga malaking building, o may malaking building dyan, kingdom of ganito, kingdom of... Tama naman yun. Kingdom of Jesus Christ. Okay yun, hindi po yung masama. Kaso yung sa loob. Hindi tayo judgmental. In our job, sa mga trabaho natin, sa mga kamag-anak natin, sa eskwelahan natin, mayroon pang checkbox. Ibig sabihin, patungkol sa kapirahan, kung tayo ba'y Kristiyano, doon sa mga pamamahala ng pera, na ipinagkatiwala sa atin ng ating mga pinagtatrabahuan. Wala bang pangungupit dyan? Wala bang under the table dyan? Wala bang ano dyan? Pasipit-sipit dyan? O pasipit sa lisensya dyan? Dapat wala yan, mga kapatid. Because we are making the invisible kingdom visible to all the people. Because God in Christ is King over every one of these spheres of life. The only way the kingdom of God is going to be manifested in this world before Christ comes is if we manifest it by the way we live as citizens of heaven and subjects of the King. Kung ating ipapakita sa lahat, yung ating mabubuting gawa, yung pamumuhay natin na tayo yung mga anak ng Diyos, mga citizens of heaven. Yung iba, dalawa ng citizen, Filipino citizen, saka senior citizen. Meron pa palang pangatlo, heavenly citizen. Pero wala pa tayo nun. Pantay-pantay tayo nun, mga kapatid. Walang mauna. Walang mauna. Magpaparehas tayo, magtatakan ng tatakan tayo. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kaligtasan natin. Let us value our salvation. Pagbigyan natin ng halaga ang kaligtasan na tinanggap natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dear friends, isang sulat, next po, slide po. Isang sulat para sa atin, dear friends, you always followed my instructions when I was with you. Galing ng pangungusap ni Apostol Pablo. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear and trembling. Sa ibang salin may trembling. Work hard to show the result of your salvation. Ipakita natin. Ipakita natin sa lahat. Work hard, paghirapan natin na ipakita, paghirapang ipakita ang mga resulta ng ating kaligtasan. Paano? By obeying God with deep, malalim na paggalang at may takot na may panginginig sa tuhod.
sa ating Diyos. Yun yung instruction ni Apostol Pablo, mga kapatid, na tinatawag tayong kaibigan. Work hard to show the result of your salvation. Palagahan natin yung kaligtasan tinanggap natin. Huwag nating ibigay sa mga baboy. Huwag nating pabayaan na mawala, mga kapatid. Huwag nating hayaang maagaw ng mga baboy. Basta inulit ko, ang baboy na tinutukoy sa Biblia is yung mga makasalanan. No po, mga kapatid, mahalaga po. Lalo't higit na ang meron sa atin ay yung Panginoong Jesucristo. At ito yung hidden treasure and the pearl of the great price. Next slide po. The surpassing greatness of Jesus Christ. Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords. Amen po? He is the eternal Son of God, and He is the Son of God who died on the cross for your sins to be your Savior. He is the beautiful one and the magnificent one. Now, I reveal to you the treasure and the pearl. He, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, is the treasure hidden in the field. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, is the pearl of great price. Yan yung sinisipa-sipa ng tao, mga kapatid. Yan yung hindi pinapansin ng mga tao ngayon. Mga bulag at bingi, na alam nila, ito yung hayag na natatagong nahahayag. Na hindi pinapansin, mga kapatid. Noong pumunta, yung project po namin is nandito sa North Avenue Station. Mayroon po daw taong laki ng kanyang placard. Basta ang laki, parang kalahating plywood. Nakalagay doon, repent, for the Lord is coming. Ang ginawa niya, doon siya sa gitna ng tawiran. Pagtingin ko, nandun. Kawawa siya, binabangga pa siya ng mga tao. Sabi ko lang, tinapi ko, brother, pagpalain ka ng Diyos. Pero yung mga tao, yung tawiran, alam mo yung Shibuya, yung sa Sibuyas. Shibuya sa Japan. Yung sa Japan, Shibuya, yung crossing na pinaka-busy, di ba? Parang Makati lang. Nung pagtawid ng tao, parang nagbabanggaan. Ganun dun po sa North Avenue, pag tumawid ka between Trinoma and SM North. Yung tawiran na yon, parang Shibuya. Nandun siya sa gitna eh. Kaya nababangga siya. Alam pagsabihan ko, ministeryo na yun sa Panginoon. Nakalagay doon, repent for the Lord is coming. Laki ng placard, mga kapatid. Pero yung mga tao, walang pakialam talaga. No? Yan yung example doon sa tao nakakita ng treasure. Na marami ang mga bingi at bulag at ilan naman nahayag sa atin. Nahayag sa atin, mga kapatid. Kaya pinagpala tayo. Nung sinabi kanina ni Kristo, bakit ba talinghaga ang binibigay mo, Panginoon, sa amin? Kasi bulag at tayo, bingi, bibigyan pa tayo ng malalalim na mga salita ng Diyos, lalo na hindi na munawaan. Kaya ang ginagawa ni Kristo, gumagamit siya ng mga simpleng bagay sa buhay natin para maunawaan natin ano yung nais niyang iparating sa atin. Sana po naintindihan natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito yung treasure ng Kingdom of God. Ito yung messenger. Ito yung mensahe ng Kingdom of God. Kaya sabi ni Apostol Pablo, napakaliit nito, sana po, akin lang pong basahin dito. Kung meron pa kayong Biblia dyan, hindi ko pala nabago ito, mga kapatid. Philippians chapter 3, 5 to 11. Ito po yung example ni Apostol Pablo, mga kapatid. Patungkol sa pinag-uusapan natin. Kasi si Pablo po, ganun din po dati si Pablo. Siya rin po ay hayag sa kanya ang katotohanan patungkol kay Kristo. Pero anong ginawa niya? Hindi lang niya sinisipa-sipa o hindi pinapansin, siya pa mismo ang nagpapakaladkad sa mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang niya dinadaan-daanan ang salita ng Diyos, kundi siya pa mismo ang nagpapatay sa mga alagad ng Diyos, si Apostol Pablo. Pero
dumating sa point na siya ay makarinig ng salita ng Diyos at si Panginoong Jesucristo pa mismo ang lumapit sa kanya. Sabi po rito sa Tagalog, no? Ito po ang buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid. Tandaan po ninyo, no? Andyan po, makikita niyo pa po. Sabi po sa Tagalog, 4 muna, verse 4. Bagamat ako'y mapapagkatiwalaan sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Na ako ay tinuli ng 8 araw mula sa lahi ni Israel. Mula rin ako sa angkan ni Benjamin. Ako'y Hebreyo sa mga Hebreyo. Tungkol sa kautusan, ako ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap, ay mag-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan ako. Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masusumpungan sa Kanya na walang katuwiran sa aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya ko kay Kristo, ang katuwiran ng nagbuhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ipinagpalit na, ibinaba. Iniwanan na ni Pablo, mga kapatid, yung dating sino siya. Ano siya? Sabi niya, tinuli sa 8 araw. Ibig sabihin, sinunod niya yung mga utos noon sa Old Testament. Kasi dapat lahat ng lalaki, pag pinanganak, after 8 days, dapat tuliin. Yan yung covenant noon ng Diyos at sa Israel. Sinunod niya yon. Number 2, siya'y lahi ng Israel. Purong-puro. Diba? Proud na proud kasi patungkol sa lahi. Sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang lahing ito. Ibig sabihin, pag bahagi ka ng lahi na yon, dapat proud ka kasi ikaw ay bayan ng Diyos. Mula sa angkan ni Benjamin. Sino yun si Benjamin? Yan yung paboritong anak ni Jacob. Si Benjamin. Di yung palakad-lakad dyan, si Benjamin. Si Benjamin yung paboritong anak ni Jacob, mga kapatid. Hebreyo sa mga Hebreyo. Tungkol naman sa kautusan, siya ay Pariseo. Sabihin, nag-aaral din siya maigi, mga kapatid. Sabi nga nila, si Apostol Pablo ay parang isang abogado sa Sanhedrin, sa Council of Pharisees, Sadducees. Isa doon sa mga kapatid. Napakamaalam niya patungkol sa kautusan. At patungkol naman sa kautusan, sabi niya, walang kapintasan ako. Grabe yung kanyang status sa buhay, mga kapatid. Pero sabi niya sa 7, sabi yung 7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Para kay Kristo. Para kay Kristo. The treasure and the pearl of great price. Para kay Kristo, tinalikuran ko pagiging engineer ko, tinalikuran ko pagiging mekaniko ko. Kaya pagdating dito sa loob ng iglesia, walang engineer, walang doktor, walang abogado, pantay-pantay tayo lahat. Dahil si Kristo ang mas mataas sa atin dahil siya ang ulo natin. Lahat yun, mga kapatid, tinalikuran ni Apostol Pablo. Makamtan lamang niya ang ating Panginoong si Kristo. Kaya sana po, nung nalaman natin ang mga bagay nito, pahalagahan natin ang kaligayahan, natanggap natin ang kaligtasan, ang kahalagahan ng ating tinanggap na buhay na walang hanggan. Tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. We are now in the kingdom of God. Ang sabi kanina, ano ang kingdom of God? Yung nakikinig ng kanyang salita, noong mga sumusunod sa Kanya, yung naghahari sa puso natin, sumusunod sa paghahari at pangunguna ng Diyos, tayo yun. At
tayo ginawang mga anak ng Diyos. At mayroong halimbawa, kung naalala niyo yung isang tao, mga kapatid, yung gustong sundin si Kristo sa Mateo chapter 19, yung tungkol sa isang taong mayaman. Ito naman po yung opposite. Pagkakaiba. Pa-slide nga po, Sister Pia. Yan. Patungkol doon sa tao, binatang mayaman. To be exact, binatang mayaman. Jesus said to him, if you wish to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me. Parang opposite dun kanina, no? Yung kanina, kailangan makamtan yung kayamanan. Ngayon itong isa, may kayamanan. Yung kanina kasi, kayamanang spiritual yon, natagpuan nila. Ito naman kayamanang ito, physical, material. No, tingnan natin, no, di yan contradict. Iba po ang kausap ni Kristo dito. Yung binatang mayamang ito, mayaman talaga. No, tingnan mo yun, may diamond dito, may perlas ano dito. No? Tapos yung bewang niya, may mga nakalikit pang mga diamante. Kung gusto mo maging perfect, ibenta mo ngayong kayamanan at ibigay sa mga mahihirap at saka sumunod ka sa akin. And you will have treasures in heaven. Siguro, gulo ng isip niya, no? Anong nangyari doon? Mas mayaman pa ako sa heaven, ah. Siguro sa pride niya, umuwi siya at lumayas. Di man lang niya pinatapos si Kristo. Sana, sinabi niya, sige po, Panginoon, ibibenta ko na po. Kasi kailangan din muna ng obedience. No? Sana sumunod muna siya. Baka sabihin ng Diyos, o sige, dagdagan ko pa yan. Pamimigay mo sa lalong sa mga mahirap. Ganun ang strategy ng Panginoon eh. But when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. No, material possessions. Opposite yan. Kaya lahat yung material possessions na yan, sabi ni Kristo, sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven. Mas mahalaga yung spiritual treasure kaysa sa material treasure. Pero pag inuna natin ang salita, ang kaharian ng Diyos, sa sunod na slide, ito naman po yung ganti niya sa atin. Next slide po. Seek. Ano ba yung seek? Sakit? May sakit? Naunahan kita, no? Hanapin ang kaharian ng Diyos, unahin ang kaharian ng Diyos above all else. New Living Translation ang gamit natin. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Ito naman yung ganti. Sana yung taong mayaman kanina, inuna mo na niya sinunod si Kristo, at ito yung sasabihin ni Kristo, okay, talagang totoo ka na sumusunod sa akin. Lahat ng kailangan mo ay higitan ko. Tandaan niyo po si Job, mga kapatid. Si Job. Una niyang sinunod si Kristo. So, nagkasakit siya, no? Marami siyang sakit. Mula dito sa ulo hanggang sa talampakan. Lahat, puro yan Makati. O may mga bulutong, mga butlig-butlig, o mga kinakamot. Nag-submit siya sa Diyos. Hindi niya binalikan ng Diyos, hindi niya sisisi ang Diyos sa kanyang pangyari. Ang sabi pa niya sa asawa niya, tumatanggap lang ba tayo ng mabubuti at hindi kasamang masasama? Pagpalain natin ng Diyos. Sambahin natin ng Diyos. Anong ganti ang binalik ng Diyos sa kanya? Yung dating magaganda niyang anak, lalo pang mas magaganda. Yung 10 baka niya, ginawang 100. Ibig sabihin, dinoble, tinreple, yung mga binilik sa kanya ng Diyos. Dahil inuna niya ang Diyos. Yun yung, tanda natin yung prinsipyo ng Diyos, no? Ganon siya, yan ang prinsipyo ng Diyos. Unahin natin siya bago sarili natin. Kasi yung sarili natin, Diyos ang magbibigay. Kaya po, yun po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Higit pa sa lahat ng mga bagay at mamuhay tayo na may kabanalan. At ang lahat ng mga bagay bibigay niya sa atin. Pag panahon ng pagsamba, sasamba tayo. Ito po, no? Noon po ako'y, masama ba mag-testimony sa sarili? Hindi naman, no? Noong po ako'y nagtatrabaho na assign sa iba't ibang lugar.
bago pa ako umalis sa bahay, ang una ko pong panalangin, no, pag pumunta ako sa Bacolod, Davao, dito sa mga north, papunta sa Bicol area, ang lagi ko pong panalangin bago ko umalis sa bahay, bago ko pumunta sa lugar na pupuntahan ko, sabi ko, Lord, sana mahanap ko yung iglesia. Pag alam kong abutin ako ng Sunday. Alam natin yung lakad natin eh. Alam naman, punta ka doon, di mo alam, ilang araw kaya ako doon? Ganun ba yun? Diba pag may lakad tayo, may itinerary, alam mo kung saan ilang araw ka doon, kung abutin ka ba ng Sunday. Mga kapatid, isama niyo po natin ito sa ating prinsipyo sa buhay. Pag alam natin na abutin tayo ng Sunday sa isang lugar, hanapin natin ang pananambahan. Kasi sa bawat lugar ngayon, nandun po yung mga pananambahan ng anak ng Diyos. Yung iba po hindi nasasamba, natutulong na lang. Alam naman ang pananambahan. Ito po, isama natin. Maaring hindi pa natin ito nagawa, pero ito na yung gawin natin. Mas mahalaga ang karya ng Diyos. Alam po, pupunta ka ng pupunta ka ba ng Bicol? Marami pong iglesia doon. Hanapin natin. No? Unahin natin ang karya ng Diyos. Kasi yan ay pagpapakita doon sa mga kasama natin. Ito pala talaga siya. Isang Kristiyano. Di talaga binibitawan ng pagsamba sa tuwing araw ng linggo. Yun pa lang yun. Patungkol pa lang sa pagsamba. Hindi pa yung patungkol sa totoong buhay natin. Paano pa natin may ipakita yung totoong buhay natin na sa loob tayo ng kingdom? Sa araw-araw nating pakikisalamuha sa iba. No po? Yun ang kasimple. Kaya po, para sa ating mga kaibigan, ito naman po ang sagot ni Kristo para sa mga wala pa sa kingdom. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. John 3, verse 5. Wala tayong bisita, no? May bisita po ba tayo na wala pa sa ating Panginoon? The gospel of Christ, of Jesus Christ, ay sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, ang treasure of God, ang treasure of kingdom of God, yung Ebanghelyo, si Jesus Christ, hindi ko ikinahihiya yung treasure nga eh. Ba't natin ikahihiya ang treasure? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ito ang magandang balita ng Kingdom of God na dapat nating ipahayag at ibahagi sa nawawala na mga kaluluwa. Ito ay higit pa sa kayamanan ng mundong ito. And Hebreo 3:5 reminded us, if you hear God's voice today, do not be stubborn, as your ancestors did when they rebelled against God. Kung tayo nakarinig ngayon ng salita ng kaligtasan, mga kapatid, never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed. No po? Next slide po. And don't be ashamed of me, even though I'm in prison for Him. With the strength of God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the gospel of Christ or the good news. Huwag tayong mahiya na ipahayag sa iba patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo, siya, the treasure and the pearl, represent Jesus Christ and the salvation He offers. Yan po yung patungkol sa parable of the treasure and the pearl. Ang take home po natin, Jesus Christ is the treasure and the pearl of the great price. Kaya wag nating ikahiya yung treasure. Meron bang nahiya ba tayo pag nakita natin yung gold? Kinahiya ba natin na bitbit natin yung perlas? Di ba proud na proud tayo? Sinusuot natin yun. Ganon din ang treasure na dala natin, mga kapatid, sa lahat ng dako. Ipahayag natin kasi marami diyang bulag at bingi na mga kaluluwang di nakikita ang totoong kaharian ng Diyos. Napakaganda ng mensahe ng Diyos. So, umaga tayo po yung magpasalamat, Panginoong Diyos. Salamat po sa paalala mo sa amin na tinanggap namin ang totoong kayamanan sa kaharian mo, Panginoong Diyos. Ang aming Panginoon Jesucristo, siyang totoong nakatagong kayamanan at totoong pearl of the great price, Panginoon. Salamat at natanggap namin ito.
At sa aming kagalakan, dakilang Diyos, na natanggap namin ang totoong kayamanang ito sa buhay namin, ay handa naming iwanan, isantabi ang lahat ng meron kami at unahin ang paglilingkod sa iyong kaharian, dakilang Ama. Salamat po, naging kabahagi kami sa iyong kaharian, isang nakakagalak sa puso na kami ay kabahagi at nagiging mga tinuring mong anak nung kami sumampalataya sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa mga salitang ito. Naway sa aming paglabas sa tahanang ito, kami po ay makapagbahagi, may share, Panginoong Diyos, ang kayamanan at katuruan ito. Purihin po ang ating Panginoong Diyos.